Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. I am Sharina Katunggal, and today I will be reporting the Constitution of the Republic of the Philippines. Ratified on February 2, 1987, is the fourth fundamental law to govern the Philippines since it became independent on July 4, 1946. Yung Constitution of the Republic of the Philippines, ratified on February 2, 1986, isa ito sa apat na saligang batas na namamahala sa Pilipinas simula noong makamit natin ang kalayaan sa ating bansa mula sa mga nanakop sa atin noong July 4, 1946. First, the 1935 Constitution, which became fully operational after the inauguration of the Third Philippine Republic. And yung unang saligang batas naman na itinalaga upang pamahalaan ng ating bansang Pilipinas ay ang 1935 Constitution, kung saan itong batas na ito ay naging ganap na operasyon o yung priority nilang ipatupad pagkatapos ng inauguration of the Third Philippine Republic. Ang ikalawang saligang batas na ipinatupad naman ay ang 1973 Constitution, na kung saan naging ganap lamang itong operasyon o naging priority lamang ito pagkatapos maalis ng batas militar noong 1981. Ang pangatlong saligang batas naman na ipinatupad upang pamahalaan ang ating bansang Pilipinas ay ang 1986 Provisional Freedom Constitution na ipinahayag ni Pangulong Corazon C. Aquino pagkatapos ng matagumpay na People Power Revolution. Taxation. Taxation is the inherent power of the state acting through the legislature to impose and collect revenues to support the government and its recognized objects. The power of the state to collect revenues for public purposes only. Taxation is anchored on the benefits received principle Villegas and Abiola 2010 199, that is, that its burden must be shouldered by those who enjoy the government's benefits and services. It must be noted, however, that not all people can afford to pay taxes. Hence, it is just that taxes must be based on an individual's ability to pay. Ngayon, dumako naman tayo sa taxation o pagpapataw ng buwis, yung tinatawag ng iba na the lifeblood in any state. Ang pagpapataw o pangongolekta ng buwis ay ang kapangyarihan ng isang state o ng isang estado sa pamamagitan ng lehislatura upang suportahan ang pamahalaan at ang mga kinikilalang layunin nito. Mamaya matatalakay natin kung sino-sino yung mga taong nagbabayad ng buwis at kung saan napupunta yung buwis na binabayadan nila. Taxation is anchored on the benefits received principle Villegas and Abiola 2010, that is, its burden must be shouldered by those who enjoy the government's benefits and services. It must be noted, however, that not all people can afford to pay taxes. Hence, it is just that taxes must be able on an individual's ability to pay. Ang ibig sabihin naman doon sa binasa ko ay ang pagbabayad daw ng buwis ay nakabase lamang sa prinsipyo ng benefits received o yung Villegas and Abiola 2010. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay nagbabayad ng buwis. Depende lamang ito sa kung anong profesyon mo, katulad kung nagtatrabaho ka sa gobyerno. Kaya makatarungan din na ang mga buwis ay nakabatay sa kakayahan ng isang individual na magbayad. Then, dagdag ko lang na hindi maaaring gumana ang isang pamahalaan kung walang pondo. Kaya tayo nagbabayad ng buwis o tax.
A government cannot function without the necessary funds. It is therefore necessary for the people to pay taxes, as stated by De Leon 2005-375. Taxes ought to possess the following characteristics. So, una dyan ay ang enforced contribution o ito yung sapilitang pagkuha o paniningil ng buwis. And sabi dyan, ang buwis daw ay hindi maaaring maging isang kusang loob na kontribusyon o donasyon. Dahil lahat ng mamamayan ayon sa kanilang kakayahan ang kinakailangan magbayad ng buwis or National International Revenues Code of the Philippine Republic Act 8284. Sumunod dyan ay yung payable in money o yung nababayaran sa pera. Ang tax o buwis ay dapat bayaran lamang sa pera na legal na pantubos. Next is proportionate character. Ang pagbabayad daw ng buwis ay nakabatay sa kakayahang magbayad. Next naman is imposed by the state which has jurisdiction over the persons or property. Example dyan is dito nagbabayad ang isang tao ng buwis para sa kanyang mga kita at mga ari-arian. Next is the imposed by the law-making body of the state. Bagamat power ng state ang pagpapataw ng buwis sa mga tao, and upang maging patas ito sa mga taong nagbabayad ng buwis is sila din ay kinakailangan na magbayad ng buwis o tax. And last is the imposed to provide income for public purposes. So, yung mga buwis daw na nakokolekta sa mga tao ay ginagamit para sa pampublikong layunin or yung suporta sa pamahalaan, pangangasiwa sa mga batas, and pagbabayad ng mga gastusin sa publiko.